Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dali ng dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo. Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, nakasog ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos, ang Espiritong sa aming kumukubo, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nagpakilala ang Panginoon kay Elias, hindi sa mga tandang nakagugulat o nakatatakot, kundi sa banayad na tinig. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano ay nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ng napakalakas ng hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka, at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga agsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kaniyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaupalan. Ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap.
Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan, sana'y magahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya, iyong magahari pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kaniyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita. Iligtas kami sa dusa. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ni Apostol San Pablo ang matinding kalungkutan dahil sa hindi paniniwala ng mga Israelita sa katuparan ng pangako ng Diyos sa kanila, sa kabila ng pagkakita na nila sa maliwanag na tandang siya'y kasama nila. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ng Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pa't mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama sila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinupurihan magpakilanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalarawan sa atin ang paglalaan ni Jesus ng panahon upang makaugnay ang Ama sa pananalangin.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkalis sa mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-isa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasulungat sa hangin. At ng madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakas sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakas sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya lumunsad si Pedro sa bangka at lumakas sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapasin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsiblang lumubog. "Sagapin niyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ang iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Malino naman po ba? Parte na pag-konti sa lakas ng bagsak ng ulan. Parang napapanood itong gospel natin at ang nasa natin ng buong linggo na walang tigil ang ulan. Mga kapatid, ang nais kong pagtunan natin ng pagdinilay ngayong linggong ito ay yung buhay natin bilang mga Kristiyano. Kapag tayo nagsimulang talaga maging makibahagi sa buhay ng simbahan, sa misyon ng simbahan, at kapag tayo ay nagsimulang maglingkod at naglilingkod na. Sabi sa Ebanghelyo, ay nung habang naglalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, nagsimula siyang lumubog nang mapasin niya ang hangin. Kaya siguro isipin natin ay nanghina ang pananalig ni Pedro. At yung karosa ni Pedro, ito yung pagnilayan natin. Ang naging problema po ni Pedro ay hindi naman yung malakas na hangin. Hindi na naging problema ni Pedro yung takot. Salip, ano naging problema ni Pedro? Nawala ang kanyang focus. Nawala ang kanyang focus. Na kung titignan naman natin, bakit ba siya umalis pa ng bangka? Dapat ay nasa bangka na siya, pero bakit pa siya umalis ng bangka? Nung makita nila si Jesus na naglalakad sa tubig, natakot sila. Natakot si Pedro, napagkamalan niya nilang multo. Pero sa gitna ng karanasan ng takot, nandun din yung excitement. Na-excite si Pedro. Kaya gusto niyang lumakad din sa ibabaw ng tubig. Hinintay lamang niyang anayahan siya ng Panginoon. Kaya nung sinabi ni Jesus sa kanya na, "Halika," ano ginawa ni Pedro? Umalis siya sa bangka. Umalis siya sa kanyang comfort zone. At anong pinangahawakan ng pinangahawakan niya? At di nagbigay sa kanya ng lakas sa loob para gawin iyon. Yung salita ni Jesus na, "Halika." Yun nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para lumakad sa ibabaw ng tubig. Alam niyo mga kapatid, yung karanasan ni Pedro ay karanasan din ng bawat isa sa atin. Kanina sabi ko, kapag tayo po'y nagsimulang maging aktibong bahagi at pakibahagi sa misyon ng simbahan,
kapag tayo nagsimula naglingkod, kapag tayo ay naglilingkod na. Yun yung mararanasan natin yung ginawa ni Pedro. Umalis tayo sa ating comfort zone. Maayos ng ating buhay, tahimik ng ating buhay. Pero pag tayo nakibahagi sa buhay ng simbahan, gumugulo ang ating buhay. Hindi gumugulo. Kumbaga, nagiging masaya tayo. May fulfillment. At nagpapasalamat siguro tayo sa Diyos. Panginoon, salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapaglingkod, makibahagi sa misyon ng simbahan. At katulad ni Pedro, may excitement. Ano yung excitement na yun? Sino mag-aakala na ikaw bilang isang laiko ay makapagsasalita sa harapan ng maraming tao na ginagawa ng mga lectors? Sino mag-aakala na ikaw na tinuturing na siga ng iyong barangay ay magiging isang lay minister o apostoles ng simbahan? Sino mag-aakala na ikaw na simpleng may bahay lang ay mahihirang bilang pangulo ng isang samahang pangsimbahan o ng isang SPPC? Kaya nagiging excitement kasi yung inaakala natin hindi natin magagawa ay nagagawa natin. Nagagawa natin. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil tinawag niya tayo para makapaglingkod. So yan yung karanasan natin. Pero katulad ni Pedro, nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot, nagsimula siyang lumubog. Kung nung una, ang focus ni Pedro ay si Jesus, maayos ang lahat. Pero nung mabalik ang kanyang paningin sa lakas ng alon, sa lakas ng hangin, doon siya nagsimulang lumubog. Kapag ang tingin natin ay nawala sa Panginoon at sa kasamahan natin, nawawala tayo sa focus. Kapag hindi na si Jesus ang pinakikinggan natin at ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin, nawawala tayo sa focus. Kapag ang iniisip natin yung gastusin, kapag tayo naglilingkod at wala na sa ating Panginoon, nawawala tayo sa focus. Kumbaga, maraming dahilan at pamamaraan para mawala tayo sa focus natin sa ating Panginoon. At kapag nawala ang focus natin sa Diyos, doon tayo nagsisimulang lumubog, doon tayo nagsisimulang maligaw at maranasan yung kahirapan. Alam niyo mga kapatid, yung pinakamahirap na ginawa ni Pedro ay hindi yung lumakad sa tubig, kundi yung umalis siya sa bangka. Yun ang pinakamahirap niyang ginawa. Hindi lumakad sa tubig, kundi yung umalis siya sa bangka. Pero naglayang pananalig at pagtingin niya kay Jesus, nagawa niya ito. Kaya kapag lumulubog tayo mga kapatid, siguro sasabihin din natin, Panginoon, sagipin ninyo ako. Nasa gitna ng takot natin at panghihina ng pananalig natin, nandun pa rin ang Panginoon. Iabot ang kanyang kamay, iaahon tayo ng ating Panginoon sa anumang pagkakalugmok natin sa ating buhay. Maganda yung ginawa ni Jesus sa pasyulan ng Ebanghelyo. Matapos siyang pauwi ng mga tao, siya'y nagpunta sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin mag-isa. Kung gusto nating hindi mawalang focus natin sa Panginoon, yun isa sa malagang ginagawa natin. Nagdarasal tayo. At ang panalangin, Panginoon, sana hindi mawalay ang aking paningin, ang aking isip, ang aking puso sa iyo.
Na kapag ito ay nawalay sa iyo, doon ako magsisimulang lumubog. Doon ako magsisimulang matakot. Pero alam ko, kahit ako'y lumulubog, kahit nangingibabaw ang takot sa aking pananalig, nandyan ka para ako'y sagipin, iahon. Nandyan ka para ako'y itayo kapag ako ay nadapa. Mga kapatid, ang buhay natin bilang Kristiyano, pakibahagi sa misyon ng Panginoon, paglilingkod at patuloy na paglilingkod. Tandaan natin, isa lang dapat ang pinagtutunan natin ng pansin. At hindi walang iba, kundi ang ating Panginoon. Nung kami po ay grade 3, nagpa-practice po kami ng First Communion. Nakapila na kami sa loob ng katedral. Napansin ng mga madre, magulo ang aming linya. Magulo yung linya namin. Sabi ng mga madre, children, fix your eyes on the cross. Yun nasa altar. Fix your eyes on Jesus. Yun ang ginawa namin. At ang ginawa namin niyon, naging maayos at tuwid ang aming pila. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa isang Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sinilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nalaw mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay din nilibing. Muli siya nabuhay sa tatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at iniintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang maawain upang Kanyang patatagin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon, ating sambitin. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para kay Papa Leon, ang kahalili ni Pedro upang sa gitna ng mga unos at pagsubok, patuloy niyang magabayan ang bayan ng Diyos patungo sa ligtas na dalampasigan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga obispo at mga pari, upang patibayin ng mga hamon at daluyon ng buhay ang kanilang pananalig sa tunay na anak ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga bansang nasa kaguluhan at kahirapan, upang kay Kristo nila matagpuan ang kapayapaan at kasaganaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya.
para sa mga nag-aalinlangan at pinanghihinaan ng loob, upang makabalik sila muli sa panatag na pamumuhay na dulot ng pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya Para sa atin na kung minsan ay nagkukulang sa pananalig, upang makinig tayo sa tawag ng Panginoon na lumakad ng buong tapang sa ibabaw ng dagat ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya Para sa isang kaaya-ayang panahon, upang ang ating mga mangingisda at magsasaka ay makapaghanap buhay ng maayos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya Para sa mga kapatid nating yumao, upang ang kanilang pananalig ay maghatid sa kanila sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat din ng Marlon at Cecil Aguilar, Jenny Sanchez, Jaya Due, Jesse Liang, Jean Dio Calimon, Stephanie Flores, Pamilya Flores, Evelyn Cervantes at Pamilya, Bong Romero at Pamilya, para sa natatayang kahilingan ni na Annalisa Santos, Regine Padilla, Uma Cervantes, para kay Rona Eril na nagdiriwan ng kanyang karawan, patuloy nating idalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Naligaya Katalig, Edmund Empuerto, Gabriel J. Bensuceso, Ana Romero, Josephine Bardos, Joel Bardos, Mabini Tolentino, Menodera Katindig, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Valentina, Alexis Apolinario Reynaldo, Yolando Mamerto, Joris Benaventura, Igmedio Marcosa, Emmanuel Rosalina, Francisco Sr., Francisco Jr., Francisco III, Elisa Ernesto, Maria Cristina, Maria Paz, Angel, Rome, Maria Agnes, Ricardo Ruben, Maria Romeo, Ernesto Jr., Vicente, Resti, Gabino, at Natalia. Ating dulog sa Diyos, mapanating intensyon at panalangin. Amang makapangyarihan, palakasin mo at patatagin ang aming pananampalataya upang maharap namin na may kahinahunan at pagtitiwala ang mga dumarating na pagsubok at tunos sa aming buhay at makalakad kami kaysa ni Kristo patungo sa ligtas at payapang pampang ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo mga alay na iyong sambayanan, ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihahain, ay sinawang gumanap na iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Utang na loob ang nagpupunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi na ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinungin,
hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanin sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa Leo naming Papa at idini sa aming obispo at ng tanang kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid naming lahing-lay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasaro sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, lalo na si San Isidro at San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpapatuloy
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkinabang namin sa piging na banal ay maglulutawa sa amin ng kaligtasan at pagtanghal sa amin sa liling ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo sa mandali para po sa mga paalala. Sa kasalukuyan po ginagawa po ang ating nobenaryo sa karangalan po ng mahal na Birhen ng Asunsyon. At sa darating na Miyerkules ang simula po ng Triduo sa karangalan po ni San Tarcisio, ang patun po ng mga altar servers. Sa kapisan po nilang dalawa ay sa darating na Sabado, August 15. Kaya din po, patuloy pong paalala sa August 21, magkakaroon po tayo ng bloodletting program dito sa ating parokya. Sa mga interesado po, 16 to 60 years old po ang pwedeng mag-donate ng dugo. At yung relic po ni St. Charbel ay nabago po ang schedule. Sa rin na August 20, August 24 na po dadalo dito sa ating parokya ang relic po ni St.
Charbel. Mula alas 10 po ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ay nandito po para i-venerate po natin ang relic po ni Saint Charbel Maclub na higit na nakilala na sa mga kagalingang tinutulot sa pamamagitan po niya. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ay alin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo dito ng ating isip at puso, tanging kay Jesus. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.